Ngayon po ay araw ng mga tatay. Happy Father's Day myself. At Happy Father's Day din po sa mga nanonood ngayon, mga asawa ng aking mga kapatiran dito, mga father. Kung pwede, invite ko muna yung iyong mga tainga at makinig muna kayo mga ama. Ngayon po araw ng mga ama. At lumakas pa ng ulan, umina, tayo maakyatan doon. Ako na lang maiwan dito. Doon na kayo sa silungan. At ganun talaga, tingnan mo nagsalita na ako. Kumbaga, nandiyan na yung Word of God. At siya naman po ay nagagalit dahil mayroon naman kasing ama ngayon magbabago eh. Kaya, madali na natin ito mga kapatid. Depende sa banal na espiritu kung anong oras tayo tatapusin. Ito po ay tungkol po sa ating pag-aaral ngayon. Buksan po natin ang banal na aklat sa Luke chapter 18, chapter 8. Luke chapter 8 verse 40 to 56. Amen. O yan. Pabugso-bugso lang po yung ulan. Lalakas, hihina. Tapos, lalakas na naman. Hihina na naman. Parang ganun din yun sa ating mga Kristiyano. Tayo, manghihina, tapos lalakas, hihina. Yan, ganun yun. Aatin tayo. Susunod Sunday, hindi. Susunod aatin. Sunod, hindi. So, ganun lang. Ganun pare-pareho lang naman yun. Kumbaga, recycle ang tawag doon eh. Okay, so, tingnan po natin mga kapatid dito sa Luke chapter 8, verse 40 to 56. Basahin po natin mga kapatid. Text natin. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Sabi po dito, pagbalik ni Jesus sa ibayo ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao. Sapagkat hinihintay siya ng lahat, dumating naman ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nakiusap ditong pumunta sa bahay niya. Sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing-dalawang taong gulang ay naghihingalo. Samantalang naglalakad si Jesus, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taon ang dinurugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos ng lahat ang kapapagamot ang kanyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo sa palawit ng kanyang damit at pagdakay tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong ngayon si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, nalilingid po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, naramdaman kong may bisang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siya gumaling agad. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na ipanatag mo ang iyong kalooban. Samantalang salita pa si Jesus, dumating ang isang lalaking galing sa bahay ng tagapamahala. Patay na po ang iyong anak. Sabi niya kay Jairo, huwag na ninyong abalahin pa ang guro. Nang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka at di siya maano. Pagdating ni Jesus sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago, at ang ama ng ina at ang ama at ina ng dalagita, na naghuwi ang lahat ng naroon at tinangisan ang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong tumangis, hindi patay yan, natutulog lamang. Siya pinagtawanan nila sapagkat alam nilang patay ng dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, Ining, bumangon ka. Nagbalik ang kanyang hininga at siya'y bumangon at pinabigyan kaagad ni Jesus ng pagkain ang dalagita.
Nangilalas ang mga magulang nito. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaralan ngayon. Inihiling po namin na kami yung samahan. Turuan mo po kami. Paunawa mo po sa amin to Lord. Sa lahat ng makikinig ngayon, maging dito sa live stream. Pagpalahin mo sila, Panginoon, na maunawaan nila ang mensaheng ito sa pangalan ni Jesus para kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan sa aming spiritual. Dalangin din po namin, Panginoon, naway po hindi pa distract po ang aming pagkikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos nang dahil dito sa pabukso-bukso ng ulan, Panginoon. Kami po nainiwala na ikaw po ang Diyos na mararangalan namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Sino man po dito may karamdaman, tulad po nitong babaeng dinurugo, at kung sino man dito yung mga yung parang walang pag-asa sa buhay, na parang walang talagang maasahan, kundi parang mamamatay na ang kanyang naisip, ang kanyang damdamin. Alam natin, Panginoon, na this is the same yesterday, today, and forever. Kung ikaw nagpagaling noon, ganun din po ngayon, Panginoon. Kaya dalangin din po namin, gamitin mo bilang instrument po ang aming mga live na kung hindi na yung maabot ang lahat ng manunod ngayon. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Ito ang dalangin, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Yes. Meet Jairus, great father. Ito po yung pagat po ng ating topic ngayon. Meet Jairus, great father. Sinong minute ni Jairus? Si Jairus po ay ama. Ang minute niya ay yung the great father. Sino yung the great father? Ang ama. Yan. Kaya ang Diyos Ama, yan po ang pinaka-the great father. At kapag tayo lumapit sa Kanya, hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Kaya magandang tanghali o magandang hapon sa inyong mga minute na. Praise the Lord. So, itong mga ama, ang aking gustong ipanalangin, na naway marinig nilang salita ng Diyos, dahil ang ama, ito po ang tinatawag na padre ni pamilya sa kanilang tahanan. Siya po ang padre di pamilya na kung saan siya pong haligi ng tahanan. Ang nanay naman po, ang babae ay hindi po padre di pamilya, kundi ilaw ng tahanan. Kapag ang babae po ay madilim na, pati yung haligi madidiliman na rin yan. Kaya kailangan talaga yung padre di pamilya ay matatag at hindi natatalo ng anumang uri ng mga dumidikit sa kanyang anay. Tulad ng anay na kung saan ang anay po ay sumisira ng haligi ng tahanan. Kapag ang haligi ng tahanan ay inaanay na, unti-unti na po yun masisira. Kaya, mapansin mo yan na sa labas makikita mo yung haligi ng tahanan. Napakaganda ng haligi ng tahanan tingnan sa labas. Pero sa loob noon, may anay. Yun. Yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid, yung mga sa probinsyang bahay, na mga hindi bato, hindi semento, mapapansin mga kapatid na yung mga haligi nila ay magaganda kasi may pintura yan eh. May pintura yan, kaya maganda tingnan yung kanyang maligi. Pero ang totoo ng mga kapatid, pag tinusok mo yun ng kutsilyo o pako, makikita mo na sa loob noon, inaanay na. So maraming ganitong mga tatay o mga padre de pamilya sa tahanan na kung saan ang nakikita nila sa panglabas ay napakaganda. Tingnan, ang gwapo niya, ang galing niya kinis-kinis na kayong bigote, ang ganda-ganda niya magpagupit, ang ganda-ganda niya, lagi siya paparlor, itong tatay na ito. Pero ang totoo mga kapatid, napaka-arumi ng kanyang puso. Bakit? Kasi may anay sa loob. So, yung kayo masasaktan mga tatay ha, huwag kayo masaktan. Kung kayo po ay tinatamaan, yun po ay ginagamot kayo. Gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng pagbabago habang maaga pa, tayo magbago na. Itulad natin yung ating sarili dito kay Jairus. Si Jairus po ay isa po na namumuno, general, the world regards as great kings who have kept the peace of conquered territory. Siya po ay mag-conquer. General who have been great leaders in battle. Siya po ay si Jairus na kung saan siya po ay pagsagera para pang yung may sakit na yung pinagaling ni Naaman. General din yon. So, itong kapatid, itong tao na ito si Jairus ay isa po na tao na kung saan leader po. Kaya mapansin mga kapatid ngayon, makikita ngayon ng mga leader, mga sikat, mga abogado, mga engineer, mga tatay, mga sikat na sikat sila. Pero nakita may mga kitong yung mga kapatid. May mga kitong
yung mga, papansinin mo ngayong, kahit sa YouTube ngayon o sa Facebook, makikita mo ngayon na maraming tatay yung may mga kitong, pero ang ganda nila tingnan mga kapatid, ang ganda nila mag-ayos, Amerikana, nakakurbata, ang galing-galing nila magsalita sa harapan ng tao, sa mga ganitong mga camera, ang gagaling nila magsalita. Pero ito mga kapatid, sa loob doon, meron silang itinatago. Yan ang gustong tanggalin ng Diyos sa atin mga kapatid. Yung tayo ay nag-pretend. Kaya ang tawag sa iyo, great pretender. The father of great pretender. Yan. Nag-pretend tayo mga kapatid, pero ito may sakit tayo. Di ba? Mga father na kung saan ay tumigil sa paninigarilyo, ay tumigil. Ngayon, nagbibip na siya ngayon. Ayun, unti-unti nang sinusunog niyo kaya nga tayo. At hindi ayaw tumigil sa pag-inom. Ayan, unti-unti nang kapatayin talaga siya. Yan ang tatay na kung saan hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya may panahon pa mga kapatid, kayo mga tatay, may panahon pa na kalugdan kayo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kapag ang tatay ay matino sa kanyang sambayan, siya lang talaga ang tatay, wala nang ibang tatay. Iyan ay galing sa Diyos. Pero kapag ang tahanan mo, kayong mga anak, pag ang tahanan nyo ay may bagong tatay, iyan po ay galing kay Satanas. Kailangan talaga isa lang ang tatay, isa lang ang nanay. Ganun din sa nanay. Kapag ang nanay isa lang, galing sa Diyos yun. Pero pag may pangalawang nanay, galing kay Satanas yun. So hindi po pwedeng maging galing sa Diyos ang pangalawang nanay. Kasi ang ginawa ng tao, ang ginawa ng Panginoon, mag-asawa, isa lang, isang nanay at isang tatay, o isang babae, isang lalaki, yan ay kinasal. Hindi po pwede na ikasal ka ulit sa iba. Kapag kinasal ka ulit sa iba, hindi ka nagaling sa Diyos. Ikay galing na kay Satanas. Biblical yun mga kapatid. Gusto kong ibigay sa inyo mga verses niyan. Kaya lang, gusto ko lang unahin sa inyo na talagang ito munang pag-aralan natin si Jairo. Siya ka na. Maaring sa Miyerkules, tatalakayin ko yung mga kapatid sa Wednesday. Abangan niyo yun. Tatalakayin ko yun. Yung tungkol doon sa mga nanay o sa mga babae na galing kay Satanas at sa mga babae naman na galing sa Diyos. Yan. Doon nyo ma-realize nyo yun na talagang mirong babae na talagang padala ng kaaway at meron naman babae na padala ng Diyos. Yan. Makikita nyo mga kapatid kung sino-sino itong mga babae na ito na pinapadala ng Diyos. Mapag-aaralan natin yun sa Wednesday. Pero itong mga kapatid si Jairo, makikita mo itong kapatid na talagang napakabuting taong itong mga kapatid. Sabi dito, tingnan natin yung review from above. Men who have come to faith in Christ. Yung kailangan talaga yung tao magkaroon ng faith sa Panginoon. Men who have been faithful to their wives. Kailangan talaga yung lalaki maging faithful sa kanyang asawa. Di ba? Kaya kung ikaw ay babae at hindi faithful yung inyong asawa, huwag mo hiwalayan siya. Ayan ang Biblia mga kapatid. Huwag mo hiwalayan siya, kundi ipanalangin mo siya. Hayaan mong siyang humiwalay sa iyo kung gusto niyang humiwalay. Pero huwag kang hihiwalay sa kanya kung nakikilala mo na ang Panginoon. Paubaya ko lang sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, pinapaubaya ko sa iyo ang aking asawa. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, Panginoon. Naalala ko nun mga kapatid, 2 taon pa lang yung Jesus Urbaner, itong church na ito mga kapatid. May napaka-counseling sa akin. Ang sabi niya sa akin, Pastor, yung aking asawa ay tumigil sa pag-inom. Yung aking sweldo pinapadala ko. Lagi na lang, iyon ang ginagastos niya. Wala nang short na yung aking gastos sa mga estudyante ko. Kundi lagi na lang iniinom niya yung aking padala. So, ayaw tumigil. Kahit anong advice ko sa kanya, kahit anong panalangin ko sa kanya, ayaw niya tumigil. Hindi binaliktad ko. Total, hindi palibasa, hindi pa naman talaga ako rooted doon sa pagpapastor ng gusto. Binaliktad ko ngayon yung advice ko. Sige, sabi ko sa kanya, pag-uwi mo, bilihan mo ng mga imported na mamahalin na alak. Ipalaklak mo sa kanya. Ayun, laki niya. Ayun, ang hospital mga kapatid. Alam mo, totoo pala yun mga kapatid. Na talaga nga, may purpose ang Panginoon. Nilak yung alak na yun. At na-hospital siya. Nagalit siya sa asawa niya. Pero ang totoo, pagdating sa hospital, in-advise siya ng mga Kristiyanong pumunta sa kanya na kapatid, magsisi ka na, magbalik-loob ka sa Diyos, may katawad sa Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon mga kapatid. Yan, yung nasunog yung atay niya, pero pinagaling pa rin siya ng Panginoon. Bakit? Kasi sa hospital mismo siya humingi ng tawad sa Panginoon at doon siya lumuhod at talagang totoong desire ng kanyang puso na talagang gusto niya gumaling. Kaya doon sa hospital mismo pinagaling siya ng Panginoon. Nung mula noon, di na siya uminom. So, yun yung payo. Pero mali yung payo ko na yun kung tutuusin eh. Pero hindi ko alam kasi sabi nga ng Panginoon, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Ipayo mo yan, sige. Patayin mo na kung patayin yan. Ano yung pinayuhan ko, sabi, palaklakin mo ng alak yung bilihan mo ulit.
O, yun. Ano nga? Yung palang advice ko na yun sa kanya, ay yung pala sinasamahan ng Panginoon. Bakit ka mo? Kasi gumaling yung mangiinom. Bakit? Kasi natakot na si mamatay na siya, sunod na yung atay. Yung atay niya kulay itim na eh. O, di ba? Kaya kapatid, ganun din gawin nyo sa asawa, subukan nyo. Kapag ayaw nyo talaga tumigil sa kanyang bisyo, eh subukan nyo rin yun na in-advise ko. Baka mamaya yun ang gamitan ng Panginoon para siya tumigil. Hallelujah. So mga kapatid, sabi po dito, men who have been example to their children. Yung mga tatay, dapat maging example sa kanilang mga anak. Diba? Kasi kung yung tatay ay hindi maging example sa kanilang anak, paglaki ng anak, gagayahin siya niyan. Halimbawa, ikaw tatay, kung saan ka nakakarating, di ba? Anong gagawin ng anak mo? Gagayahin kung anong ginagawa mo. Kaya sabi dito, men who have been examples to their children. So, why Jairus should be regarded as a great father? Bakit? Bakit si Jairus po ay naging great father? Number one, Jairus did the greatest thing a father can do. Jairus did the greatest thing a father can do. Verse 41. Sa verse 41, dumating naman ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, tagapamahala ng sinagoga. Biro mo yan. Parang presidente rin. Tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nakiusap ditong pumunta sa bahay niya. Kalahin mo presidente Presidente, isang palagay mo isang mayor o gobernador. Pumunta doon sa Panginoong Isus at nagpatira pa. Bakit mga kapatid? Bakit pumunta siya sa Panginoon at nagpatira pa? Bakit? Greatest thing. Ginawa niya ng pinaka-greatest. Bakit nagpatira pa siya? Dahil si Jesus mga kapatid ay isang alam ni Jairo na si ay Diyos. At si Jairo mga kapatid, wala nang magawa kundi dahil sa anak niya. Di ba? Sino ba ditong magulang na hindi nagmamahal ng anak? Di ba? Mahal na mahal natin yung ating mga anak. Walang sumasagot. Hindi nyo na mga mahal ang anak na, no? Siguro, pambira, inuubos yung pera ko dito. OFW ako, inuubos ng mga anak ko, kaya di ko na kayang mahalin mga anak ko. Di ba? Mahal na mahal natin kahit ano mangyari. Kahit pa ang maubos sweldo natin, basta anak natin gumamit, sigurado, hindi natin pahihindian. At kapag humingan anak mo, napadalahan mo, magandang yung pagkaramdam. Pag hindi mo napadalahan anak mo, ikaw ay parang hindi mo maintindihan ng itsura mo. Para bang wala kang, hindi ka mapakali. Anak ko, ano kayo anak ko, hindi ko napadala ng pera. Samantalang nagpapasarap naman sa Jollibee, yung anak mo, di ba, diyan na Jollibee yung padala mo, pero ang totoo, ikaw naman nagsasabi rin dito, hindi mo napadalahan siya. Di ba? Ganun nangyari mga kapatid. Kaya, mahal na mahal ni Jairo yung anak niya. Kaya kahit siya ay nakasunda, kahit siya naka-uniforme, kahit siya ay isang general, wala siyang magawa, kundi sumaludo kay Jesus, magpatira pa, dahil lang sa anak niya. So anong ginawa niya dito sa verse 41, di ba? Tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya at sa paanan pa ni Jesus, mga kapatid. At nakiusap ditong pumunta sa bahay niya. Di ba? General yun nakiusap, magagawa mo ba yun? Kung ikaw ay may pride, hindi mo magagawa yun. Kung sobrang pride mo. Ba? Gaya ng sundalo na pinagaling ni Naaman, di ba? Sobrang pride. Di ba? Sabi ng propeta, lumublob ka sa pitong bisis yan sa tubig na yan ng Ilog Jordan. Ay Ilog Jordan na yun ay talagang puro tain ng mga tupa. Taka yung maagos ang tubig na yon. So pinalululob siya doon. So talagang nagreklamo itong taong ito, itong sundalong ito, general ito. Bakit ako panalulublubin doon? Akala ko ba naman kaya ako pumunta rito? Dahil doon ako palulublubin sa ilog Tartar na kung saan, Alparpar, na kung saan itong ilog na ito ay napakalinaw na parang salamin. Bakit ganoon? Bakit? Di maraming Kristiyanong ganito, maraming tatay na ganito mga reklamador. Ayaw sumunod. Sumunod ka sa pinag-uutos ng Diyos, siguradong gagaling ka sa karamdaman mo. Kahit anong klaseng karamdaman mo, pagagaling ka ng Panginoon. Bakit? Kasi sumusunod ka sa utos ng Diyos. Hindi yung sarili mong sundin. Kahit general ka pa, kahit sino ka pa, kahit pa presidente ka pa, kapag sinabi ng Diyos sa'yo, sinabi ng Panginoong Isus, gawin mo ito, gawin mo. Di ba? So, sabi ng mga sundalo, yung mga alalay ni general, sabi ng, sir, akala ko ba gusto mo gumaling sa kitong mo? Oo nga, bakit? Ano ang gusto niyo mangyari?
Tanggalin mo na sir ang uniform mo. Sige na sir, tanggalin mo na yung uniform mo. Huwag ka na magmataas sir kung gusto mo gumaling. Nasar pa siya ng mga sundalo niya. Inasar siya. Kaya ngayon, lublog na siya. Unang lublog pa lang pag ahon niya, nakita niyo yung ulo niya. Buti kung gaya ko, kalbo, sigurado, kitang-kita talaga yun. Ano kaya nasa ibabaw ng kanyang ulo? Kayo na mag-imagine noon. Di ba? May pangalawang lublog pa yun. Di ba? Kaya kung tayo mga kapatid, kung gusto nating gumaling, kung gusto pagpalain ang pamilya mo, gusto pagpalain ang asawa mo, gusto pagpalain ang lahat ng mga gusto mo mangyari, business mo, sumunod ka lang sa instruction ng Panginoon. Tulad ni Jairo mga kapatid na nandito ngayon. So, he came to Jesus. Jairus was a ruler in the synagogue. Di ba? Tagapagmana pa ng sinagogue. A leader among his people. Leader pa. Ba? Di ba maraming leader ngayon yung mga ayaw talaga mapakumbaba? Di ba? Di ba nakansin mo mga senado na sa mga congressman sa atin, mga senador, mga empleyado ng gobyerno, di ba yung napakumbaba, pataasan sila ng pataasan. Kaya tayo naman ng mga OFW, yung ating pera ng mga tax natin, yun naman ang kanilang inuubo sa kanilang mga meeting, investiga. Wala naman nangyari. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila magkakasundo Kasi wala naman kasi si Kristo sa kanilang kalagitnaan. Hindi naman linungunin si Kristo Diba? Pakakantayin nga lang sila ng bagong Pilipinas, ayaw nila kumanta Diba? Nakikipagtalo pa sila. Diba? So ayaw nga nila sumunod doon sa gobyerno ng na tao, mas mo pa yung kagustuhan ng Diyos na susunod nila. Diba? Kaya ano nangyayari mga kapatid? Tayong mga nagtatrabaho, tayong mga nagbibigay ng pera sa gobyerno sa tax, inuubos lang nila doon, sinasayang nila doon sa mga imbestigan nila. Puro lang sila mga papansin, ano nang ginagawa nila mga kapatid. Pero ipag-prepare natin sila mga kapatid. Malay mo, bago dumating ang Panginoon, mag-repent sila. Pag nag-repent sila, di magkakaroon sila ng kaligtasan. How Jairus came? He came humbly. Di ba? Paano siya pumunta? Napapunta ka ba na may Armalite ka? Isos, pag hindi ka sumama sa akin, sabihin ko siya, pabariling kita. Gagawin mo ba yun? Anong ginawa niya he came humbly, filled up Jesus' feet. Diba? Nagpakumbaba siya pagkatapos, pumunta doon sa paanan ni Jesus at nagpatira pa. Iyan ang dapat na ginagawa ng tatay. Hindi yung pagdating sa bahay, ano bang niluto mo? Ano kala mo sa asawa mo? Walang ginagawa. Ang asawa mo, hirap na hirap sa trabaho yan, walang sweldo. Diba? Naglalaba, nagpaplansa, lahat ng taga nasa kanya. Tagaluto. Di ba? Pagkatapos na yun, pagdating mo, ikaw naman tawagin mo pa yung bunso mong anak, tanggalin mo nga ang medyas ko. Diba? Ito, pamunas dyan, bigyan mo ako ng beer. Sa lamisa, anong klaseng tatay ka? Wala kang kwentang tatay kapatid, maniwala ka sa akin. Pag sa mata ng Diyos, kawawa ka. Kawawa ka, hindi ka magandang tatay na example mga kapatid. Kaya ang kailangan tatay mga kapatid, humble katulad nito, sundalo, leader, si Jairus, pero lumapit siya sa Diyos. Ang sabi niya, he came humbly, filled at Jesus' feet. Nagagawa mo ba yung mga kapatid? Na ikaw ay tatay na lasinggo, lagi nagiinom, lasing pag Sabado, pag Linggo, sasabi ng asawa, sweetheart, pwede ba magsimba naman tayo? Biro mo niyaya ka ng asawa magsimba ng mga anak mo, pag rin sa simbahan, tulog ka pa. Di ba? Yan ang pinakamahirap mga kapatid na natatay. Kaya kayong mga babae, madalaga ngayon, makinig kayo kung may dalaga dyan, makinig kayo mabuti mga kapatid. Ipanalangin yung mabuti kung gusto nyo kapag-asawa ng matino. Ipanalangin nyo ang asawa nyo. Huwag nyo pakakasalan yan hanggat hindi yan matino. Hanggat hindi siya tumatanggap kay Jesus at di siya nagkakaroon ng memory bears. Huwag mong pakakasalan yan. Dahil pag pinakasalan mo yan, sigurado ko, tangay ka yan. Tangay ka yan. Anong simba-simba? Anong mga burbur na ginayan? Bakit? Bakit pa ako pupunta dyan? Total na asawa naman kita, napakasalan kita, sumunod ka sa akin. Di ba? Kaya hindi po pwede yun. Ganun ang katuyan ko nung araw. Sabi ko, aakayin ko siya para maakay ko siya sa born again. Hindi pala, mali pala. Hindi pala. Ikaw tatangayin yan. Bakit? Mas powerful sa Satanas. Diyan sa mga ganyan. Hallelujah. So mga kapatid, he came with a troubled heart. Bukod sa, kaya siya pakumbaba dahil lumapit siya sa Panginoon dahil may trouble heart siya. Ano yung trouble heart niya? Yung anak niya naghihingalo. Di ba ikaw kaya? Kung ang anak mo ay gano'n nangyari, naghihingalo na, hindi ka ba magkaka-trouble heart? Trouble heart, kaya siya lumapit. Yun ang mga dahilan bakit siya lumapit. What brought
Jairus to Jesus. Oh, an upset in his home. Diba? An upset in his home, sa bahay niya. A problem he could not solve. Diba? A problem he could not solve. Yun ang mga dala niya si Jesus. Diba? Lalapit ka sa Panginoon Jesus. Panginoon, lalapit ako sa iyo. Tatas ko lang kamay ko. Pagsimba ako sa iyo. Bahala ka na sa mga kailangan ko. Si Jero, specific eh. Ano ginawa ni Jero, mga kapatid? Specific siya. Oh, an upset in his home. A problem he could not solve. A need of the touch of God in one he loved. Kailangan niya na matouch siya ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, mga tatay, gayahin niyo si Jairo. Lumapit kayo sa Diyos. Pakumbaba kayo sa Diyos. Yung mapagkinantsawan kayo, siyempre makikita kayo, dadaan kayo, pupunta kayo simbahan. Dadaanan niyo yung mga kainuman niyo lagi, yung mga lasinggo, kainuman niyo. O, tatawanan kayo. Oops! Saan ka pupunta? O, mag-praise the Lord ka. Ang tunay na lalaki, kapatid, yung naglilingkod sa Diyos. Tandaan mo yan. Hindi yung lasinggo, hindi yung mga barongbadong lalaki. Ang tunay na lalaki, yung servant ng Diyos. Yung lingkod ng Diyos. Hindi ko pinagmamalaki ang aking sarili. Dahil matagal ko nang pinasalamatan ng Panginoon sa pribilyong binigay niya sa akin. Na ako ay tinawag niya. At hanggang ngayon, ang aking puso ay mayroong desire lagi na ipangaral ang kanyang salita. So, yan tunay na lalaki, mga kapatid. Sabi ng commercial doon sa Pilipinas. Ang tunay na lalaki ay yung umiinom ng San Miguel. O, di ba? O, ang tunay na lalaki yung naninigarilyo ng hope. Di ba? Pero tingnan mo yung mga commercial ng yung sigarilyo. Doon sa may POA. Nakita mo yung commercial, napakalaki, ang gwapo ng lalaki. Minsan si Aga Mulak pa nilagay doon eh. Tapos ang nakalagay sigarilyo, hope. Hope ang sigarilyo nakalagay. Ang pinakitang picture, napakaganda ng lalaki, saka napakagwapo. Pero ang totoo, malnourished yun, mga kapatid. Pagka kumain ka, magsigarilyo ka na noon, nung sigarilyo na yun na kino-commercial nila, malnourished yung tao doon. Naman niwala doon. Kaya daming nalilinlang. Mga kapatid, dahil ang ganda ng mga commercial nila. Ayan sa TV, mga commercial, di ba? Pagpabinta nila. Sabi nila, yung sigarilyo, lalagyan nila ng danger. Danger sa health. Nakasulat na yun, ha? Nakasulat na yun sa sigarilyo, sa kaha. Pero tingnan mo, yung pa rin ang ibinibinta. Kala ko nga luya. Binibinta pa rin nila yun. Kaya mga kapatid, alam nyo na naman na danger pala eh. Samantalang pag punta ka sa doktor eh, tititigan nyo mabuti yung prescription ng doktor sa gamot. Igamot yun eh. Ito, kaya ito? Baka naman ma-overdose ako nito. Baka naman maano yung igidni ko. Samantalang yung sigarilyo, alak, yung mga heart liquor, hindi ka natatakot. Yung gamot natatakot. Hallelujah. Yung gamot ang takot sa iyo na. Di ba, mga kapatid? Baka hindi mo siya inumin. Di ba ubos? The greatest thing anyone can do is come to Jesus. Yan ang the greatest thing, mga kapatid. Come to Jesus. Hindi come to your pastor. Di ba? Pupunta ako kay pastor, Father's Day ngayon. Yan. Kaya naman, kung hindi mo maintindihan, hindi ka makatulog kagabi kung ano kayo regalo kay pastor. May regalo kay pastor. Dala mong regalo. Ito naman si pastor tuwang-tuwa. Sa akin, hindi ko pinapansin ng kapatid. Kung mahal ko yung mga member ko, mahal ko rin yung sarili ko. Kailangan, kung anong meron, anong pinagsama-samahan, anong talbos ng kamote, talbos ng kangkong. Okay na yung mga kapatid. Hindi yung mga iba. Kailangan madala natin si pastor sa pinaka-social na sa Conrad Hotel. Madala natin si pastor. Conrad Hotel. Ano gawin sa Conrad Hotel? Mag-contribution na tayo. Magkano yung sa'yo dyan? Magkano? Mga kapatid, kaya ko nasabi ito mga kapatid, dahil alam ko, bago ako nakalbo, nadaanan ko ito eh. Bago ako nakalbo, nadaanan ko ito. Kailangan, nahihilo na yung mga membro. Sa halip na yung mga membro, mag-concentrate doon sa salita ng Diyos, mag-iisip sila, ngayon habang nakikinig ng salita ng Diyos, mamaya, kailangan madala natin si pastor sa hotel na class, para magiging masaya naman si pastor. Ngayon, saan mo ako dadalhin dito ngayon? Sa simenteryo. Doon. Manasal tayo sa simenteryo. Yun ang daanan mo saan. Dalhin mo sa akin. Di ba? Mga kapatid, mag-concentrate tayo sa salita ng Diyos. Hindi yung mga, sino pauso ng Father's Day na ito? Meron Mansari Day.
Oh, kung ano nung pinauso eh. May pinauso, Pastor's Day. Oh, ito naman ibang pastor naman galit na galit. Dahil ito yung Pastor's Month. Oh, di galit na galit yung ibang mga pastor. Yung iba naman mga born again galit na galit. Dahil ito yung Pastor's Month daw, yung mga miyembro pipirahan na naman dahil yung mga miyembro magregalo dahil Pastor's Month daw. Sino pauso niyan? Di ba? Si Satanas siyempre pauso niyan. Wala na akong magagawa kung ang puso mo talaga talagang nakatutok doon. Father's Day. Ba? Ano yan, meron ngayon mga magkasintahan, mansare, oh, sari-sari, oh, di ba? Wala na yung year ba? Oh, yung yung mga bata, oh, buwan-buwan nagbi-birthday. Oh, di ba? Month birthday o monthly ng birthday niya. Tapos ano ang sabi ng tatay, kumuha ka ng 20 ninong sa kanyang binyag. 20 ninong sa kabinyag, 100 pesos bawat ninang, may 2,000 na. Oh, ayos na, di ba? Kaya mga nagpapakasal, bukang ninong, maraming ninang. Ang pipiliin pa nila yung may mga kaya. Ay yung may hirap ayaw lang kunin. Diba? Walang kwenta-kwenta mga kapatid dito sa mundo. Ang pinakamasarap sa langit mga kapatid. Ngayon pa lang sa langit. Pumukos ka sa salita ng Diyos, huwag ka pumukos sa material. Pagpapalain ka ng Panginoon. Number 2, Jairus demonstrated the greatest example of a father's love. Dinemonstrate ni Jairus yung pinaka-greatest example ng father's love. Ano yun? Verse 42. Sabi sa verse 42, sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang ay naghihingalo. Ano yun, mga kapatid? Dinemonstrate niya, pagpatirapa niya sa Panginoong Isus, sinabi niya, bakit ka nagpapatirapa? Hindi siya tinanong ng Panginoong Isus, pero dumiretso sa magsalita. Sinabi niya, he came to talk to Jesus about this child. Yung pinunta niya talaga kay Jesus, yung sadya niya lang. Yung sadya niya lang, yung tungkol lang sa anak niya, yung kapag niya magpapatirapa. Kaya ang iba nagpapatirapa kung ano-anong sinasabi sa Panginoon eh. Ano ba? Pastor, panalangin mo naman ako, pupunta ako ng Germany. Pastor, ipanalangin mo man ako kahit saan ako makarating. Pastor, ipanalangin mo na ako ng magkaanak. Anong gusto mong anak? Kahit ano, pastor. Kaya lumabas tumboy, to bakla. Ano nangyari mga kapatid? Kasi hindi specific yung kanyang sinasabi sa Panginoon. Si Jairus mga kapatid, specific. Sinabi niya talaga. Ang sadya niya ay yung anak niya lang. Huwag mo nang dalan. Kasi kapag inaluan mo pa yon, isama ko na rin Panginoon yung aking asawa na laging tulog. Hallelujah. Ang aking asawa nga, Panginoon, ay laging makakama. Baka dumi naman ang isip nyo. Makakama. Bakit? Laging tulog. Umaga na, yung asawang lalaki, yung nagtitimpla ng gatas, nagtitimpla, nagluto lahat ng almusal, yung asawa, tulog pa rin. Di ba? Meron nakita kayong ganun mga babae. Tulog pa rin. Yung lalaki ang naglalaban na, nagluluto na. Di ba? Pinakamasarap na asawang kapatid. Yung babae mismo na paggigising sa umaga yun. Pagkatapos ngayon magluluto na yun, asikasuin na yung mga para sa mga bata, asikasuin na rin yung para sa mga anak. Yan ang galing sa Diyos na asawa. Inaasikaso lahat. Pero yung babae na tulog na tanghali na alas 9 na, tulog pa rin. Yung babae. Ay nako. Ipagpasting mo na yan. Hallelujah. The most privileged children in the world. The most privileged children in the world. Sabi dito mga kapatid, those whose parents pray for them. Ano daw? And the most privileged children in the world, those whose parents pray for them. Di ba? Ikaw nanay, tatay, napapanalangin mo ba yung mga anak mo? Nababanggit mo ba yung anak mo? Ang magulang, tuwing mananalangin bago matulog at pagkagising, hindi po pwedeng hindi babanggitin yung kanyang yung anak niya. Pangalan mismo ang anak niya, babanggitin niya yon. Hindi yung lahat ng anak ko, Panginoon, pagpalain mo. Hindi ganoon ang panalangin, mga kapatid. Hindi ganoon. Babanggitin mo yon. Panginoon, aking panalangin po, si Sister Nel, na mula ngayon laging maaga. Ayun nga, laging maaga nga siya dumating. Pray ko kasi. Panginoon, dalahin ko rin po Sister Annalie na laging magluto. Yung magluluto, Sister Annalie. Di ba? Di ba? Joke lang mga kapatid. Dalahin ko rin po Panginoon ang aking mga member dito na huwag mabasa ng ulan. Di ba? Amen! Dalahin ko rin po Panginoon na sila
bahain man sila, pero hindi sila malunod. Di ba? Hallelujah. Ng pananampalataya. Di ba? Ganun mga kapatid, iniisa-isa ko. Kaya nga, sabi ko, nung araw, ang member ko, umabot 100, mahigit 100, di ko naiisa-isang prayer. Kaya nagalit ang Panginoon, pambira, alisin ko dito sa'yo. Hindi mo lang nababanggit. Hanggang ngayon, nakalimutan mo ng mga kung sino-sino mga yun. Pero ngayon, ang member ko, nagmula sa 5, hanggang nag-10, o nag-15 na ngayon. Medyo hirap na rin yung lalamunan ko mag-isa-isa. Nag-iniisip ko pa siyempre, pagdating kay Sister Marie, iisipin ko pa ano kaya problema ni Sister Marie? Bakit kaya laging maagang dumating? Nag-iisip ako ngayon. So, kakausapin ko pang Panginoon doon ano kaya problema ni Sister Joy? Mukhang nakangiti na naman pagdating. Di ba? Kaya, iniisa-isa mga kapatid. Iniisa-isa ang miyembro na ipanalangin. Hindi isa yan. Pinapangalanan yan. Pati pagkatapos ng mga anak mo, panangalanan mo rin. Patapos yung employer mo, yung lahat na katrabaho mong Chinese. Isa-isain mo yung panalangin. Yan ang panalangin ang pastor, kung talang tinawag ka ng Panginoon, lahat ng kapitbahay mo, isa-isain mo ipanalangin yun. Hindi mo na makilala kasi... Bakit? Kasi prayerful talaga yung mga ganun nakakatawag sa'yo. Marami ng mga ako. Hallelujah. So, those whose names are open before the throne of grace. The most underprivileged children. The most underprivileged children, those who grow up in godless homes. The most unprivileged children daw, yung mga yung mga walang mga yung mga nag-grow, the godless homes. Those whose parents do not pray for them. Itong mga hindi na nanalangin sa kanilang mga anak. Wawa talaga itong mga ito. Tapos pag na-hospital yung anak, kita tataranta siya. Hoy, kanino kayo kaso? Di ba? Panalangin mo rin yan. Padala. Padala na naman Lord yata. Paalagaan sa'yo. Masisimba ka ba? Halika dito. Buti pa yung aso nagsimba di ba? Di ko kilala yan kung sino yun. Okay, so, tuloy natin mga kapatid. Ano lang yan? Father din yun. We can pray for our children and expect answers. Diba? Pag nag-pray ka sa children's mo, pag nag-pray ka sa mga anak mo, sigurado mag-expect ka ng kasagot, answer prayer. Mag-expect ka, hindi yung mag-pray ka pagkatapos ngayon bahala na kung bigyan o hindi. Bahala na kung sagutin o hindi. Bahala na. Hallelujah. So, sabi dito mga kapatid, Bible examples of praying fathers. Noah, Abraham, Job, and Joshua. Yun yung mga Bible examples ng mga nagpipray ng mga father. Hallelujah. Grabe naman itong aso ito. Okay, so number 3. Tatapos na tayo mga kapatid. Jairus faced the greatest test of a father's faith. Jairus hinarap niya the greatest test of a father's faith. 49 to 56. Tatapos tayo sa verse na ito mga kapatid. 49 to 56, ulitin natin basahin. Samantalang nagsalita si Jesus, dumating ang isang lalaking galing sa bahay at tagapamahala. Patay na po ang inyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na ninyong abalahin pa ang guro. Talagang wordly nga. Nang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka, di siya ay maano. Pagdating ni Jesus sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago, at ama, ina at dalagita. Bakit? Bakit hindi sinama ni Jesus yung mga tao doon? Pinili niya lang. Yan. Sina Pedro, Juan at Santiago, yung tatlo lang, at saka yung ama at ina. Na naghoy ang lahat ng naroon at tinangisan ang patay. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong tumangis. Hindi patay yan. Natutulog lamang. Siya ay pinagtawanan nila sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, Ineng, bumangon ka. Nagbalik ang kanyang hininga at siya ay bumangon at pinagbigyan agad ni Jesus ang pagkain ng dalagita. Nang gilalas ang mga magulang nito, ngunit
Pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Nakansin ng kapatid. Jairus faced the greatest test of a father's faith. Mga fathers, mga kapatid, tinitest talaga yan ng Panginoon. Si Abraham, tinest ng Panginoon dahil sa kanyang anak na si Isaac. Ba? Tinitest yan. Kayo din mga nanay, tatayo, mga dadaan kayo sa test talaga ng Panginoon. Dadaan kayo sa test. Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon, kapag talagang kasama mo, ay hindi kanya pabayaan. So, when he awaits new of his child's welfare. When the news came, it was bad. Pero mo yan nagpatira pa na siya sa Panginoon, nagsalita na siya sa Panginoon, sinabi niya na ang lahat-lahat sa Panginoon, pinagsisiyan niya ng lahat ng kasalanan niya sa Panginoon, pagkatapos pabalitaan mo masama. His daughter was dead. Yun ang nabalitaan niya. Pero mo yung test niya sa kanya, napakatindi mga kapatid. Ano kayang itsura kung ikaw kaya Pangbihira. Kaya nga lumapit ako dito para pagalingin. Bakit namatay? Di ba? Pero tingnan mo si ugali ni Jairo. Hindi siya nagsalita ni katiting si Jairo, kundi nakinig sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayo matakot. Di ba? Sabi dito sa ating binasa, huwag na ninyong abalahin pa, guro. Sabi naman ng nagdalang balita. Ito si Marites na ito kung ano-anong pinagsabi. Sinabi niya lang sana, patay na yung anak mo. Hindi yung sabi pa, huwag mo nang abalahin ang guro. Sumulsol pa. Kaya si Marites talaga, di mo maintindihan dinagdagan pa. Huwag mo na. Sabi niya, kay Jairo ko ba? Boss, huwag mo nang alalaha, huwag mo nang disturbuin si Jesus. Parang gano'n ang sinabi niya. Talaga naman. Sabi dito mga kapatid, nang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig at di siya maano. Bakit? Bakit sinabi agad ni Jesus si Jairo? Inadali niya. Dahil si Jairo mga kapatid, napansin niya yung kanyang mukha. Hindi niya maintindihan siguro ano kaya itsura ng mukha ni Jairo nung malaman na patay na yung anak niya. Di ba? Kaya nung malaman na patay na yung anak niya, sumaklula agad siya. Ganun ang Panginoon mga kapatid Pag mahuhulog ka na sa bangin, ikaw ay biglang sakluluhan ng Panginoon. Pansinin mo pag ikaw may problema. Diba? Para malalagutan ka na ng hininga, hindi mo na kaya. Hirap na hirap ka na, umiiyak-iyak ka na. Kailangan mo ng pera, kailangan mo talaga sa anak mo, kailangan mo talaga doon sa pamilya mo. Diba? Iyak ka na ngayon. Nandyan kagad ang tulong ng Panginoon, mga kapatid. Nandyan kagad ang tulong. Ang tulong ng Panginoon. Kapag tayo nasa Panginoon, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen. Bakit? Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, kasi sabi naman ng Biblia na, cast out your anxiety because He cares for you. Di ba? Napakaliwanag mga kapatid. Ipagkatiwala mo sa akin ang inyong kagipitan, ang inyong kabalisahan, ang iyong problema, ang iyong sakit. Ipagkatiwala mo sa akin, sapagkat ako ang kumukup-kup sa iyo, sabi ng Panginoon. Ngayon, kung ayaw magtiwala sa Panginoon, mas may tiwala ako sa doktor at marami akong pera, mas may tiwala ako sa pera. Sigurado ako pang may pera, sigurado bigyan ko ng doktor, pagagalingin ako. Mali yun mga kapatid. Sa Panginoon ka magtiwala. Kung may pera ka, praise the Lord, magtiwala ka talaga sa Panginoon. Dahil baka ang pera mo di mo pa magastos. Bakit? Kasi ang Panginoon mismo ang papagaling. Jesus the same yesterday, today, and forever. Hebrew 13:8. Siya po mga kapatid, ang Diyos noon, ngayon at makailanman. At siya pa rin magpapagaling ngayon mga kapatid. Hanggang ngayon, nagpapagaling siya. Noong nagpagaling siya, gumawa siya ng himala. Gagawa pa rin siya ng himala hanggang ngayon. Dahil siya ay Diyos noon, ngayon, at mapakailanman. Ganon mga kapatid ng Panginoon. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon. Kung ikaw man ay parang wala ng pag-asa, parang wala na ang feelings mo parang wala nang nagmamahal sa'yo. Di ba? Kung iniwan ka man ng iyong mga mahal sa buhay, sigurado ako, hindi ka pabayaan ng Diyos. Mamahalin ka pa rin ng Diyos. Kapag minahal ka ng Diyos, natural, ang Diyos ang magpapadala ng mga magmamahal sa iyo. Hindi ka mapablangko, hindi ka mag-iisa lang, hindi ka nag-iisa, kundi daragdagan ka ng Panginoon ang magmamahal sa iyo. Hallelujah. Mahal ka ng aso. Praise the Lord.